wala po siyang wala po siyang pili. Sabi ko nga mas mabilis nga magkakasakit kasi mga ganyan kasi nga ayan pagbasa hindi maging maganda sa mga natin, kambing natin na kahit basa yung mga damo pinapaka. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Isang malamig na Monday morning, mga ka-agri. Ngayon po ay Lunes, September 16. I-share ko lang po sa inyo itong isang kambing namin dito na magto 2 weeks lang dito yan na F1. Hindi ko po maintindihan dyan. Andyan po siya sa feeder. Yan po siya, yung black na yan. Blur na, malayo tayo yan po. Yung mga kambing naming iba pag umuulan po kasi sitakbuhan yan sa tawag yan sa goat house. Doon na nga iba umakyat na nga yan dyan umakyat na. Yung iba nasa ilalim ng goat house dyan po dyan sila sa ilalim. Yung iba tumakbo doon sa kabilang goat house, pumunta na po doon. Yung iba dito na silong sa ilalim ng namin, ng payag ng aming kubo dito. Pero yung isa pong ito, mga kakambing, grabe yung kanyang resistensya hindi nga yan hindi nga yan native na kambing F1 nga yan Pero grabe po, kahit umuulan, kanina pang umuulan, ligo na ligo yan. Shampoo na lang kulang dyan para bumango Kahit araw-araw po umulan, wala siyang problema sa ulan Yan po Ayan. Ang tanong, problema ba sa kambing yan? Hindi po. May mga nakapag-share sa atin. Sumusuong siya sa ulan, gusto niyang kumain dahil po kaya ng kanyang resistensya yung ginaw. Yun daw yun. Sabi ng isang kaibigan namin, kasi po may natural naman na bandiklak yung katawan ng tao. Hindi po bandiklak, thermostat. Na pag hindi niya po kaya yung ginaw, lamig, maghahanap po yan ng silong. Siya po siguro talagang malakas po yung sa tawag doon sa ulan, kaya yan kain pa rin siya ng kain. Magdadalawang oras na yan dyan, kaya yung iba hindi pa nakakain, siya mamaya maya konti busog na, siya ay nagpapahinga na. Yung iba mag-uumpisa pa lang pong kumain kasi yan lumang feeder yan dyan, yan po yung kinakain niya po kahapon pa yan na hindi naubos na kumpay. Pero yan, talagang puspusan yung kain niya yan, mga ka-agri, mga kamimi. Lapitan na natin yan mamaya dahil medyo tumila yung ulan. At saka yung, kahit nga tumila yung ilan, ayaw yung ng ibang kambing namin ditong lumabas. Kasi nga po, ayan, basa lahat basa. Ilang beses na tayong ditong nadulas sa daan natin kasi basang basa Yung iba dito dito yung F3 na maliit natin at saka yung F2 dun sa ilalim ayaw kasi nga basa. Pero yan, yung itim na yan, yung magto 2 weeks lang dito, grabe po yung resistensya niya sa ulan talaga. Kahit last week na dumating yan dito, yan po yung pinagtataka namin. Basta sa kainan, grabe po siya, mapapainit o mapaulan. Pag gustong kumain, kain na siya ng kain, mga kameme. Po siya, mga kagri. Tumila yung ulan, punta na natin. Hindi pa tayo nabigyan ng pangalan itong black na ito pero more on bower po itong kanyang lahi. Yan po, kahit basa yung kumpay, kahit basa yung damo, wala po siyang pili. Sabi ko nga mas mabilis nga magkakasakit kasi mga ganyan kasi nga ayan pagbasa hindi maging maganda sa mga natin, kambing natin na kahit basa yung mga damo pinapakain. Pero kasi nga po may natural kasing yung kambing, natural yung gana yan na pag hindi niya kaya yung yung ginaw, di mapupunta ng silong. Pero yan po, grabe kasi yung gana niya sa kain, kaya pinapayaan na lang namin. Pag medyo papasukin niya ng worms, di worm. Yun yung gagawin natin. Ito po, ako po ay natutuwa dito sa isa ito. Kasi ala lang ng
puro na lang kain eh. Oh, naihi siya. Ihi, kain, dumi, kain, ihi, lahat. Pabalik-balik yung ganyan yung kambing. Kaya sabi ko ito, mas mabilis itong lumaki kaysa ibang kambing dito na ano, na medyo tamad sa kain siya. Grabe eh. Oh. Oh. Busog na oh. Busog na siya, tay. Busog na. Ayan, pagpagpag lang niya yung basa eh. Habang yung iba dito oh, ayaw ayaw manaog sa ano yung hagdanan oh. Dry yung mga katawan, ayaw. Hindi pa ito sila nakakain. Minsan ito, yung itim busog na. O dito sa ilalim, hindi pa yan sila nakakain. Eh yun oh, wala pang laman yung mga tiyan. Ito oh, wala pa oh, walang laman yung mga tiyan. Eh ito na oh, akit lang. Samantalang ito, busog na. Busog na siya. Kanina na umuulan sa kainan, ngayong walang ulan, nandito na. Ay talaga, yan nga ka-agree na aaliw ako dito sa isang ito. Kaya ang ganda ng katawan, basang-basa nga siya eh. Mapupunasan nga natin yung kanyang katawan. Grabe, basang-basa. Pero sa kainan eh walang problema. Ito pwede siguro itong pamunas na ito. Kasi nga po, masahe na yan. F1 na po yan. Yung gagawin lang natin punas-punasan sila pag matamunas tayong mga mga dry na mga tawag doon, mga used clothing. At least po hinaharangan niya pakyat eh. Ayaw pakyat, huwag mong suwagin ayan, punas-punas para mabilis ma-dry yung skin, yung balat, yung hair, para hindi po siya masyadong ginawin. Kung saan pang wala ng ulan, saka umakyat. Kanina lakas ng ulan, kain ng kain, paano, busog na. Kahit mag-relax na lang po siya mga ka-agree, mga kameme, okay na siya. Shiny pa rin yung hair talaga nito. Mga balahibo siya, mahaba yung balahibo niya, pero shiny talaga ang hair nitong si Black, na parang may konting brown. Yun yung kanyang kulay Pero pag tingnan mo sa malayo, parang puro itim lang, pero sa malapitan parang siyang may brown. Yan. Mamaya idugtungan natin video pag bababa na naman yan kasi tumila na po yung ulan. Ayan, naka standby sila dyan sa hagdanan. At dito sa ilalim, maghihintay sila dyan magdadry talaga yung lupa. Yung isa ko nga F3 ngayon pero napunasan ko na yan kanina. Tingnan natin yung doon sa kabila kasi pinakawala na natin sila. Bumalik lang kasi umulan na naman. Paano ba to? Paano ba itong indoor ni tatay? Ayan, para pag gusto nila mamayang lumabas na, makakalabas na sila. Tignan natin dito sa kabila kung umuwi ba sila lahat o hindi. Umuwi yung iba, umuwi yung F3 na red. Ito basa ito umuwi rin to basang basa din. Itong si nauna tong pumasok kasi ito takot sa ulan to. Ito basang basa din si buntis next week mga anak na yan. Yung iba hindi talaga umuwi grabe yung resistensya ng iba. Talagang pumunta kung saan yung mga ibang native natin. Malakas talaga yung yung panlaban nila. Umakyat sila kanina doon sa taas, pati yung ibang mga buntis natin. Pumunta yun ng doon, burol doon na puro damo doon sa kabila. Kaya sa taas, kaya yan. Siguro sumilaw lang sila dyan sa mga mahugan ni kanina ng umulan ng malakas. Pero dahil sila ay mga native, sabi ko nga pag native malakas lang yung resistensya sa ulan. Yung iba minsan talagang gustong maligo sa ulan. Pero yung mga babies natin, kung pwede huwag pabayaan yung mga 4 months and below. Ito sila 4 months na ito sila. Ito po ito 4 months na ito. Nako, yung FT natin punasan natin kasi FT dito naman yan, baka pasukin ng pneumonia yan, mahirap na. Ito malalakas yung resistensya nitong mga F3 natin ito
Grabe kasi ito sila, parang native na rin pag gumala sa labas eh. Oh, para mabilis ma-dry. O yung twin mo. Punas-punas lang ba? Punas-punas. Oh, para mabilis ma-dry. Yan. Ito yung F3 natin na anak nitong isang F3 na rin. Ito yung nanay nila punasan. Kasi talagang naligo sila sa ulan eh. Kaya kahit hindi mo napaliguan. Ito sila. Sanay ito sila sa liguan sa ulan. Ito. Pero pag maghapon na papunta ng padilim talaga pinupunasan ko kasi mahirap na. Kasi dapat madry at least yung hair nila mag 6 to 7 PM in the afternoon. Dapat madry na kasi yung mga hair nila. At saka makapag ano na sila ng body heat nila para hindi po sila masyadong ginawin sa gabi. Kasi may bagyo pa tayo. Hindi pa tayo makapaglinis dito sa loob. Maglilinis po tayo mamaya-maya konti ng ating kulungan dito. Paano? Umulan na naman. Sige po. Don't give up, never stop. He will help you reach his star.